Let us pray. Tunay po, dalangin namin aming dakila, mahabagin at mapapangyarihan Diyos na tulungan mo kaming manalangin ng tamang panalangin. Dalangin namin po sa oras na ito ang iyong presensya, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hinihiling po namin na kami ay iyong gabayan bilang iyong iglesia. Ito ay iyong itinatag. Ikaw ang nagbibigay ng kaloob ng mga kalalakihan upang pangunahan ng iyong iglesia. Subalit, meron kang mga kwalifikasyon, Panginoon Diyos, na tunay na nais na maintindihan ng iyong mga tao. Inihiling namin muli ang iyong kapatawaran po sa lahat ng aming mga kasalanan at mga pagkukulang. And truly we confess our sins to you, our infinitely holy God. Inihiling po namin ngayon na iyong presensya. We pray for the Holy Spirit to be our teacher. Dalangin po namin ang teachable heart and humility. And we pray that your name only might be exalted and glorified sa aming kalagitnaan. Ito'y dalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you, and please be seated. Nag-aaral po tayo sa Sunday School patungkol sa gawain ng isang pastor, buhay at gawain niya dahil sa kalooban ng Panginoon. In the next 2 weeks, November 2, tayo po ay nananalangin ng karagdagang pastor ng iglesia po na ito na itinatag ng Panginoon. 46 years na po ang ating iglesia at siyempre nagkakaedad din ng inyong mga pastor. So kailangan natin ng continuity na mga pastor na ayon sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Panginoon. So pinag-aralan natin yung mga kwalifikasyon, pinag-aralan natin yung kanyang buhay, at ngayon naman ang kanyang pananalangin, ministerial intercession. So yung ating Xerox machine ay inaayos pa po, no? Wala yung ating outline. So sundan nyo na lamang yung ating presentation. Ito yung lecture ng ating principal dito sa GMA, Pastor Noel Espinosa. Ito yung lecture niya sa Pastoral Office and Ministry. So these subjects calls for a concentrated treatment, not taken for granted as an assumption. So there are issues connected to the pastor's intercession that belong to his office. Number one, in one sense, the pastor's prayer must be no different from those of Christian in general. So pare-parehas tayong mga disciples of Jesus Christ. Pare-parehas tayong mga mananampalataya, and therefore, ang ating theology sa panalangin, all Christians have equal access to the Father through the Son in the Spirit. The pastor's intercession is not priestly in character. What's against that idea in the congregation, especially kung may background kayo sa Roman Catholicism, na yung tingin nyo sa pastor ay parang pare. Hindi po kami mga pare. Tayo pong lahat ay may mga access. Lahat tayo na mga mananampalataya ay maaaring lumapit sa trono ng biyaya ng Panginoon upang tayo ay manalangin sa Kanya. And so, bantayan natin yon. Baka may idea ka na ang tingin mo sa pastor mo ay pare. Hindi po. In fact, lahat ng mananampalataya ay priest. Meron siyang access. Pwede siyang makalapit sa trono ng biyaya. Ito yung sinabi ni Charles Hodge, na isang magaling na theologian sa kanyang systematic theology. Every appropriate title of honor is lavished upon them. They are called bishops of souls, pastors, teachers, rulers, governors. Isang office lang ito. Office ng eldership of pastor. But never priest. Never priest. As a sacred writer were Jews to whom nothing was more familiar than the word priest, whose ministers of religion were constantly so denominated, the fact that they never once used the word or any of its cognates in reference to the ministers of the gospel is little less than miraculous. It is one of those cases in which the silence of Scripture speaks volumes. So the point is, hindi mga pare ang inyong mga pastor. Although tinatawag sa iba't ibang mga gawain niya ng bishops, pastor, teacher, it is only one office ito na gawain ng isang pastor. Ito rin ang sinabi ni Eugene Bradford sa kanyang aklat na Intercessory Prayer. Like all Christians, he should pray for his brethren and for the unsaved. But unlike other Christians, he has been called to a special office and must engage in his special duties
which cannot be performed acceptably unless he regularly engages in prayer on behalf of those toward whom his official duties are directed. Bagamat lahat tayo po ay may mga responsibility and privileges na manalangin, pero mayroong talagang gawain ang pastor na inaasahan sa kanya. So yan po ang ating ipapanalangin din sa mga pastors natin. Number 2, in another sense, the pastor's prayer have distinctly pastoral character. So yun yung binasa natin kay Eugene. So ano mga konsepto natin dapat maunawaan? Yung intercession ay ibig sabihin ay praying to God on behalf of others' interest. So pinapanalangin natin yung iba sa kanilang mga kalagayan, sa kanilang mga kahilingan, kung may mga karamdaman, kung nasa trahedya, kung mayroong mga nasa challenges, or just simply thanking to God. So this is every Christian's duty and must find a special place in the church. There is a special duty of interceding in behalf of ministers in their ministry. So ito yung salita ng Panginoon sa sulat ni Paul sa church doon sa Ephesus chapter 6, 18 to 19. Sinasabi niya, praying at all times in the Spirit. Sinasabi niya to the whole church, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me. The words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel. Imagine mo ito, apostol na ito, pastor, pero siya nangangailangan ng panalangin ng mga tao. At surely, yan ang kailangan namin sa inyo din, na kayo manalangin para sa inyong mga existing pastors at magiging pastor na maging faithful by the grace of God. Colossians 4 verse 3, at the same time pray also for us. God may open to us a door for the word to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison. So ito si Apostle Paul at ito ang model sa atin na talaga nangailangan ng panalangin ang mga tinawag ng Diyos na kalalakihan nang sa ganoon ay yung pagkatawag sa kanila, lalo na yung Ibanghelyo, yung salita ng Diyos, sa iba't ibang mga hindrances, ay sa biyaya ng Panginoon siya ay makapagpahayag ng salita ng Diyos. Mahalaga ang panalangin ninyo sa inyong mga pastors. Mahalaga din ang panalangin ng pastor para sa inyo. So yung balance na ito. So pastoral intercession, it is an exercise of his office as pastor and not merely a general Christian duty. So itong sinabi ng dakilang Puritan na si John Owen. Sinabi niya sa kanyang aklat na the duty of pastors, I believe that no man can have any evidence in his own soul that he does conscientiously perform any ministerial duty toward his flock, who does not continually pray for them. Let him preach as much as he will, visit as much as he will, speak as much as he will. Unless God does keep up in him a spirit of prayer in his closet and family for them, he can have no evidence that he does perform any other ministerial duty in due manner, or that what he does is accepted with God. So medyo mabigat talaga, mga kapatid, that may the Lord forgive us sa aming mga shortcomings, but hoping sa ating pag-aaral dito, naiintindihan nyo na yung gravity, yung bigat na inilagay sa inyong mga pastor. Hindi lang ito mga lalaki na inilalagay natin, kundi may mga mabigat na responsibility kung siya yung magpabayad dito, ay talagay mananagot kami sa harapan ng Panginoon. We need your prayers, but we have responsibility first and foremost sa harap ng Panginoon sa aming tungkulin. The power of the pulpit by Gardiner Spring, ito naman ang sinabi niya, the appropriate vocation of a minister of the gospel is one
which has much to do with God. It is spiritual and not a secular vocation. His own soul may be indeed be greatly ensnared by this very circumstance. He must be familiar with his spiritual things. This is his business, and he may be familiar with them as a matter of business only. If it be so with any of us, we are all men most to be commiserated, because after having preached to others, we ourselves shall be cast away. If he is not a man of prayer, he is not a man of God, and had better be anywhere else than in the pulpit. So it is possible for us na maraming ginagawa sa iglesia, magaling sa pangangaral, subalit ito yung solemn truth na kapag ito'y aming napabayaan. Kaya kailangan ng panalangin, mga kapatid. Leadership and intercession, makita natin sa Biblia, yung mga halimbawa dito. For example, si Samuel, sa 1 Samuel 12:23, sinabi niya sa bayan ng Israel, "Far be it from me that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you." So kahit matigas ang puso, matigas ang ulo, andito si Prophet Samuel sa kanyang katapatan sa pananalangin para sa bayan ng Diyos. So take note, Samuel makes this pledge even at the point of people's sinfulness. The point is for the leader to cease praying for those he is in charge of is a sin against the Lord. Kung kahit may mga membro na medyo mabigat at pasaway, ganun pa rin ang panalangin na kailangan gawin niya sa mga taong ipinagkatiwala ng Panginoon. So yan example sa Lumang Tipan. And then sa New Testament naman, sa Colossians 4:12 and 13, Epaphras, a bond servant of Christ, always laboring fervently for you in prayers. He has a great zeal for you. So take note, Epaphras was a fellow prisoner of Paul in Philemon 23, and Paul must have witnessed his habit of prayer. So the point, prayer is an essential part of the minister's labor for those he serves. It is sustained by zeal for God's people. Hindi pwedeng ihiwalay sa buhay ng isang pastor ang buhay ng pananalangin. And then ito yung iba-ibang mga sulat ni Paul sa Romans 1, Ephesians 1, Philippians 1, 1 Thessalonians. Let us read the Word of God in Romans 1 and verse 9. "For God is my witness," says Paul, "whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I mention of you." So in spite of busyness, alam na si Apostol Pablo, no, sobrang dami niyang kanyang gawain na pinagkatiwala ng Panginoon. And yet, we see here is a man of God, a man of prayer. Ephesians 1 verse 16 to the church at Ephesus, "I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers." Ito yung church doon sa Ephesus, and then sa Roma. And then ito naman yung church sa Philippi, Philippians 1 verse 4. "Always in every prayer of mine, for you, always making my prayer with joy." And then to the church sa Thessalonica, 1 Thessalonians 1:2, "We give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers." So the character of consistency in pastoral intercession is exemplified by Paul. And the point here, it is easier to claim consistency in other aspects of pastoral ministry than in pastoral intercession. So yan po ay talagang bigat sa isang pastor na maraming mga gawain na pinagkatiwala ng Panginoon, kagaya sa ating church. There are so many ministries, and the demand ng Sunday after Sunday preaching, Sunday school, and many others, ito ay paalala sa aming lahat na talaga hindi kami dapat magpabaya sa pananalangin nakasama sa mahalagang gawain ng salita ng Diyos. And then sa Acts 6 verse 4, "We will give ourselves continually," says the apostles,
to prayer and to the ministry of the Word. So ito yung unang church sa Acts 6 verse 4 na kung saan ay may mga pangangailangan na practical matters, kaya dito nagpasimula ang gawain ng mga deacons dahil may tendency, and even in other churches, yung pastor nang gumagawa ng lahat siya na nag-aayos ng mga upuan, ang dami niyang ginagawa hanggang sa maubos na yung oras niya. No? Maraming churches na gano'n. And, salamat sa atin, meron tayong mga kalalakihan para gumawa nito. The point is, ang hindi dapat mapabayaan ay yung salita ng Diyos, yung panalangin ng mga pastor. There are two works of ministry that always go together. The order may be significant. Nauna yung prayer. We will give ourselves continually. Pwede niyong unahin yung preaching of the word, pero nauna yung prayer. Continually to prayer and to the ministry of the word. Mahalaga ito mga miyembro, no? Dahil tayo ay nananalangin sa idadagdag na pastor sa atin. At mahalaga na ipanalangin natin ang kanyang buhay, ang kanyang prayer life, and ang kanyang communication ng salita ng Diyos. So mahalaga na naintindihan natin to, hindi lang basta tayo nagboboto kung sino yung malapit sa puso mo. Meron pong kwalifikasyon ang ating head. Si Hesus Kristo ang head ng kanyang iglesia. At ikaw at ako ay mayroong responsibilidad sa ating head. At ito ay ating pinag-aaralan upang maintindihan natin na hindi biro ito, mabigat ito. Pare-pareho lang tayo mga tao na niligtas ng Diyos, subalit tao pa rin. Kaya yung demand sa Kanya ay talagang kailangan ng inyong pangunawa, ng inyong panalangin, ng inyong suporta. Dahil kung siya ay bumagsak sa tingin ninyo, hindi kayo apektado. Kung ang isang leader, kung ang isang pastor ay makapagpabaya sa kanyang tungkulin na inaasahan ng Diyos, sa tingin ninyo ang iglesia ay hindi apektado. Sa tingin ninyo hindi ka apektado bilang isang miyembro ng iglesia. So kaya natin ito pinag-aaralan upang inyong maintindihan, ating maintindihan, upang siya ay ating ipanalangin at suportahan at encourage. Siya mismo ay may pananagutan sa Diyos. Didisiplinahin siya ng Diyos natin. So, here's the Word of God. The point is, no other concern, however legitimate, benevolence may display or subordinate to this work. So, maaari ka maging busy sa maraming bagay if kami magpabaya sa dalawang ito, panalangin at ang salita ng Diyos. May pananagutan. May pananagutan. And then, kita natin sa Romans 10 verse 1, my heart's desire, says Paul, and prayer to God for Israel is that they might be saved. Here, the issue here is very important. Hindi tayo mawala sa focus. Salvation issue. Kaligtasan. Salvation is the major issue for which the ministry of the word exists. Kaya tayo ay iglesia because tayo mga taong niligtas. At tayo mga tao na instrumento para sa kaligtasan ng tao. At mahalaga dito ang panalangin. Salvation of the hearers must not only be pastor's message, but also in his prayers. Ito yung comparison sa Romans 10, verse 13 to 15. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then will they call on him in whom they have not believed? And how they are to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. So paramount talaga sa buhay ng pastor, manalangin para sa kaligtasan ng mga tao. And also, paano sila maliligtas kung di naman makakapakinig ng salita ng Diyos? Mahalaga ang preacher, ang tagapangaral. Paano naman siya
makakaparinig kung wala namang pinadala ang Panginoon, kung hindi naman siya sinugo ng Panginoon. So ito yung mahalaga na nakita natin, mga kapatid. Ang puso ng ating Diyos is about your and my salvation. Bakit? Ano sa tingin ninyo kung hindi maliligtas ang tao? Ano sa tingin ninyo kung hindi kayo maliligtas? Alam niyo ba yung mga paghihirap dito, wala pa yan sa paghihirap na walang katapusan sa impyerno. O marami tayong kababayan ngayon naghihirap dahil sa earthquake. Yung iba hindi na makauwi sa bahay dahil walang uwian. Yung iba naman may bahay hindi na makauwi dahil sa takot na madaganan. Pero kahit maganda ang kalagayan mo, bigla ka na lang mamamatay o mamamatay tayo sa katandaan. The point is, saan ka pupunta? Kahapon ay nangaral ako doon sa anniversary sa Montalban at ginamit ko yung illustration ni Alexander the Great. 32 years old, dakilang tao ng Diyos sa kasaysayan ng mundo. And yet, in the age of 32 lang, namatay siya. At ang bilin niya sa kanyang kamatayan, yung mga pare ang magdadala sa kanyang kabaong upang, hindi mga pare, mga doktor, para malaman ng lahat na kahit gano'ng gagaling na doktor talaga ay kayo mamamatay. Lahat ng mga jewelries niya ikalat dyan sa daan para malaman ng lahat ang the end, walang magagawa ang iyong kayamanan sa kamatayan. At ang katagubili niya, yung kanyang mga kamay, ay naaganito sa kanyang kabaong upang makita ng lahat, wala kang madadala kapag ikay namatay. Ang tanong, saan ka pupunta? Yan ang issue, bakit tayo niligtas, mga kapatid. Ang dami nating mga preoccupation sa ating mga pag-iisip. But sa oras na ito, we once again reminded, the Lord saved us to the uttermost. Because that is the mission of God, to save that which was lost. The Son of Man, ang anak ng Diyos, ay naparito upang hanapin ang nawawala. And so therefore, mahalaga po ang buhay ng pastor na hindi siya ma-out of focus. Kailangan ng padalangin, pangangaral. Panalangin, pangangaral. And dapat naintindihan niyo yan, mga kapatid, na tulungan niyo, encourage ninyo para sa ganon magawa natin ang kalooban ng Diyos. And kung meron ditong hindi ligtas na nakikinig, alam mo ba kung bakit ka ginawa ng Diyos? Hindi para gusto lang gawin mo sa buhay na ito. Anong gusto mong gawin sa buhay? Aral? Trabaho? Entertainment? Nakikinig kayo dyan sa internet? Ito, naka-record ito. Ano ba ang dahilan? Ba't ka nandito? What is the purpose of your life? Naintindihan mo ba na ikay ginawa para sa Kanya, just like St. Augustine? You created us for yourself. So, binibigyan natin din ito upang ating maintindihan talaga sa ating panalangin. Paramount ang panalangin. At sa buhay ng pastor at sa bawat isa. Ephesians 6 verse 18 and following, praying always for me. For me that utterance may be given to me that I may open my mouth boldly. Yan dapat ang preoccupation ng inyong puso na yung mga tao ng Diyos sa tinawag upang mangaral, hindi lahat ay tinawag upang mangaral, ay makapanalangin. So the pastor's needs and depends on the intercession of believers. Kailangan talaga ng mga pastor ang inyong panalangin, lalo na sa pagsasalita ng salita ng Diyos. In spite of remaining sins, in spite of weaknesses, nevertheless, God used weaker vessel so that siya yung mag-glorify. Panalangin, mga kapatid, pangunawa ang magsuporta. This need and dependence are only maintained in personal diligence in praying for the Word. So, responsibility ito ng isang pastor at kayo din. Acts 20:32, I commend you to God and to the word of His grace,
The two references of the minister's commitment, God ultimately and His Word instrumentally. They point to the two postures of the minister, the praying posture, the teaching posture. Panalangin, pangangaral, prayer, and preaching. So let's summarize ditong pinag-aaralan natin tungkol sa buhay ng isang pastor at inananalangin ng karagdagang pastor. Number one, pastoral prayer and the ministry of the Word are the essential partners of ministerial word. Partners, di pwedeng magkahiwalay. Ito yung makapal na aklat ni E.M. Bounds, Power Through Prayer, sa chapter 4. Basahin ko para sa ating meditation. What the preacher is in prayer to God for himself, for his people, so is his power for real good to men. So is his true fruitfulness and his true fidelity to God, for time and for eternity. It is impossible for the preacher to keep his spirit in harmony with the divine nature of his high calling without much prayer, that the preacher may dint of duty and laborious fidelity to the work and routine of the ministry can keep himself in trim and fitness is a serious mistake. Even sermon making, incessant and taxing as an art, as a duty, as a work, or as a pleasure, will engross and harden, will estrange the heart from God by neglect of prayer. The scientist loses God in nature. The preacher may lose God in his sermon. The character of our praying will determine the character of our preaching. Light praying will make light preaching. Prayer makes preaching strong, gives it unction, and makes it stick. In every ministry weighty for good, prayer has always been a serious business. The preacher must be preeminently a man of prayer. In the school of prayer, only can the heart learn to preach. No learning can make up for the failure to pray. Talking to men for God is a great thing, but talking to God for men is greater still. He who has not learned well how to talk to God for men will never talk well and with real success to men for God. More than this, prayerless words in the pulpit and out of it are deadening words. That's E.M. Bounds, very solemn reminders and truth. So number two reminders, pastoral prayer is on behalf of the church corporately and of the members individually. So nanalangin ang pastor para sa buhay ng Iglesia ng Panginoong Hesus Kristo na ipinagkatiwala sa Kanya. So corporately, the church in its spiritual state, yung kalagayan natin bilang isang church, bilang iglesia, yung ating mga iba't ibang ministries na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. We have a grace ministry, academy training para sa mga kalalakihan. Meron tayong para sa mga orphans, sa Christian Compassion Ministry. Meron tayo sa CCM, yung mga nasa kalsada nating mga kaibigan. Ministry na pinagkatiwala ng Panginoon. Meron tayong mga outreaches. Meron tayong mga iglesia na tinutulungan. Meron tayong mga mission work. And of course, in general, yung ating buhay ng kabanalan bilang iglesia ng Panginoon. Yung ating unity, yung ating pagmamahalan, yung ating paglago sa kagalahan sa ating Panginoon at pagmamahalan sa isa't isa. Ito yung paalala sa mga pastor at magiging pastor na laman ng kanyang buhay panalangin. And then individually, mga individuals concerned. Ito yung nakalagay sa Biblia, John 10 verse 3. To him the gatekeeper opens, the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. And Luke 22:31 and 32, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. But I have prayed for you, that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. 2 Timothy 1 verse 3, I thank God whom I serve, as did my ancestors, with a clear conscience, as I remember you constantly in my prayers, night
and they. So, ang buhay panalangin ng isang pastor ay yung iglesia, corporately, na binigay ng Panginoon, pinagkatiwala. Then individually, may mga miyembro tayo na talagang kailangan ng special na pananalangin sa kanilang struggle sa kanilang buhay, mga challenges sa kanilang buhay, mga relationship na sira na kailangan maayos at sa biyaya ng Panginoon. So here is the life of a pastor in his prayer life. And kailangan ng panalangin ninyo para magawa niya ang katungkulan na ito. Number 3, summary points. Pastoral prayer focuses on the conversion of sinners, spiritual good of believers, and kingdom cause. Hindi lang bigyan mo ako niyang bigyan yan, kalusugan, trabaho, kasama sa buhay. Hindi, pangunahin ang kingdom, kaharian ng Diyos, kaligtasan ng makasalanan, yung paglago sa spiritual na buhay. So prayer is vulnerable to selfish motives and shallow petition. Hindi naman ito nangyayari lang halimbawa sa pastor siguro, baka maging sa mga miyembro, baka ang panalangin natin mga pang-temporal lang, pang-katawan lamang, at kailangan nating mag-jack up dito na yung ating focus ng panalangin, higit sa lahat, yung kaharian ng ating Diyos, kingdom concern, mission. Hindi puro consummation lang nakikita mo sa buhay. Mission of God. Our God is a God of mission in saving souls, mga kaluluwa ng tao. So we can encourage each one to study the pastoral prayer sa Bagong Tipan, lalo na yung mga panalangin ni Apostle Pablo. And maganda rin na makita kung meron kayong opportunity to study A.W. Pink's Gleaning from Paul and D.A. Carson, A Call to Spiritual Reformation. Priority from Paul in his prayers. So number 4, pastoral prayer draws strength from growing faith in the active Christ in the midst of the church. So prayers by ministers today reflect the sentimental or the excessive characteristic of charismatic claims. Prayer must be informed by the theology of the Scripture, believing, and humble petitions. Panalangin na ayon sa kalooban ng Panginoon na nakalagay sa banal na kasulatan, sa Biblia. So ito yung paalala sa lahat. So in closing, the preaching pointer, appeal much for the prayers of your people. We need your prayers as much as we need to pray for you. Mga practical na consideration, number 1, kailangan dito talaga ng disiplina. Sa lahat ng bagay talaga, mahalaga ang disiplina. At maging dito sa mahalagang gawain niya, kailangan namin dito ng inyong panalangin na kami ay maging disiplinado dito. Kailangan na tulungan and encourage at yung ating magiging pastor na idadagdag, ipanalangin natin ang buhay na ito, buhay ng panalangin, ay kailangan ng disiplina. And even ang Panginoon natin, sa dami ng gawain ng Panginoon, sa dami ng demand ng mga tao, Luke 5 verse 15 and 16, ang Panginoon ay nakaganap siya ng lugar, oras ng panalangin. Understood as reason for prayer, the demand of the work is precisely the reason why we pray. Dahil sa dami ng mga trabaho, minsan hindi na makapanalangin. Baliktad dito, sa dami ng trabaho, kailangan mas lalong manalangin. So understood as contrast, the opportunities of work must not excuse lack of prayer. The more maraming opportunities, praise the Lord. Ang buhay lang ay may mga pagkakataon sa mga gawain dito sa mundo. Wala nang activities pag tayo ay pumanaw na. But that is not the reason or excuse for us not to bring everything to the throne of His grace. Then scheduling Psalm 55 verse 17, evening and morning, and at noon I will pray and cry aloud, and He shall hear my voice. There is a faulty emphasis on freedom and a spontaneity in prayer that rejects formality. The point is the pastor must have a regular schedule of praying for the church and for individual people.
So formality of schedule does not necessarily militate against, but can aid, tulong, the freedom of prayer. So absolute dependence on impulse of prayer leads to randomness and moodiness and ultimately neglect. Number 3, knowledge. Colossians 1:19, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you. The point is, pastoral prayer must be intelligent in order that it may be focused on concrete. There is an interrelation between the pastor's intercession and his spiritual intimacy with people. Make your formal and informal oversight inform your intelligent praying. That's why kailangan din talaga ng extra effort para kayo ay makita, makausap. Mahirap yung pagkatapos naming mga aral ay hindi na kami makita, no? So kailangan din kayo ay maging malapit din naman na pagkatapos ng church ay huwag yung uwi agad. You try to do something para sa ating relationship. In that case, sa ating informal or formal na pag-uusap, malalaman namin ang inyong mga concern. Ang mga panalangin specifically na dapat naming ilapit sa Panginoon sa inyong mga struggles or mga triumph, sa inyong mga hamon sa buhay na maaari naming ilapit sa panalangin. Pero kung kayo ay malayo sa mga pastor, paano namin intelligently, intellectually, specifically, maipapanalangin kayo kung kayo ay aloof, kung ang pastor mismo ay aloof, o aloof na tayo. Paano tayo makapanalangin sa trono ng biyaya? So, ito ay reform tayo. Ibig sabihin ng reform, we always reforming, always go back to the Word and His Word. Kailangan ng palagiang refreshment, reformation sa buhay natin. Hindi pwedeng ganun-ganun na lamang. Kailangan natin lumago. Kaya sinabi ni Peter, grow in grace and in knowledge in Jesus Christ. Again, E.M. Bounds, we are constantly on a stretch, if not on a strain, to devise new methods, new plans, new organization to advance the church and secure enlargement and efficiency for the gospel. This trend of the day has a tendency to lose sight of the man or sink naman into the plan or organization. God's plan is to make much of the man, far more of him than of anything else. Men are God's method. The church is looking for better methods. God is looking for better men. What the church needs today is not more machinery or better, not new organizations or more and novel methods, but men whom the Holy Ghost can use, men of prayer, men mighty in prayer. The Holy Ghost does not flow through methods, but through men. It does not come on machinery, but on men. He does not anoint plants, but men of prayers. May the Lord help us as a church. If you will prevail with men in your ministry, you must prevail with God in your prayer. Amen. So ito po yung ating pag-aaral ngayon sa ating Sunday School. Sapagkat tayo nanalangin ng karadagang men. Men, not merely preacher, men of prayer by God's grace. Any question? Anong nais niyong itanong sa paksa natin sa buhay panalangin ng isang pastor? Anything gusto niyong i-clarify o katanungan o karagdagan? Question, tanong. So online, baka may katanungan din, pwedeng pakibasa na lang. May copy na kayo na na-receive? Ha? Pasensya na. Next week na lang, nasira yung ating Xerox machine. Walang katanungan? Kuya Juancho. Good morning po, Pastor. In terms of prayer, Pastor, sa men of prayer,
may mga religious leader din o mga religion na mahuhusay din manalangin. Mahuhusay manalangin. Ibig sabihin, epektibo rin kung manalangin. So ano ba ang pagkakaiba natin sa kanila bilang as isang religion din? Ano po ba ang pagkakaiba natin sa pananalangin ng ibang mga nananalangin? Kung ihahalimbawa po yung men of prayer na nagiging effective din minsan, pero minsan naman hindi na nagiging effective. So ano po ang pagkakaiba natin kung talaga sa Ano ba yung... pagkakaiba po sa mga mananalangin? Magbibigay pa ba ako ng ehemplo? Yung mga nananalangin sa buong religion, maging sa buong bansa, ipinanalangin niya 1 hour. Magaling manalangin. Oo, manalangin. Parang parehas rin natin nananalangin din. Ano po pa ang pagkakaiba natin sa kanila na ibang religion nila sa kinabibilangan natin? Oh. Okay, thank you. Ang sa atin ay hindi maging magaling, kundi maging matapat sa panalangin. Kasi tayo'y lumalapit sa Diyos at kung ano yung talagang tunay na nais mong sabihin sa Kanya, na may kababaang loob sa Kanya at paghingi ng awa, yun ang Kanyang pinakikinggan. Di ba sa Biblia, meron na nalangin yung isang tax collector, yung masamang tao. Hindi niya nga malamang paano sasabihin ito. Kinakabog ang kanyang dibdib, hindi nga siya makatingin. Ang kanyang nasabi na lang, kaawaan mo po ako na makasalanan. Samantalang isa na nanalangin, nagbibigay ako ng ganyan, bibigay ako ng pera, hindi ako kagaya nun, Hindi ako kagaya nun. Ano sinabi ng Biblia? Sino yung itinuring na matuwid? Hindi yung magaling manalangin sa tingin na pandinig ng mga tao, kundi yung tao na sincero na siya ay makasalanan at nangingi ng awa sa Panginoon at totally dependent sa lahat-lahat. Hindi kailangan na masyado kang flowery o magaling sa gusto mong i-please ang tao na ang galing manalangin ito. It's a gift kung meron kang gano'n, but the point is, ano talaga yung laman ng puso mo? Sino talaga yung gusto mong bigyan lugod? Ang mga taong nakikinig o ang iisang Diyos na ating nilalapitan at hinihingi ng kaawaan? So, maging maingat tayo sa ganoon. Maaari tayo maging guilty din doon. Kaya kailangan natin siyasating ating puso sa harap ng Panginoon. Tayo ay tunay na hindi nakaabot sa Kanyang standard at tayo ay deserving ng kaparusahan. Pero dahil kay Kristo, yun ang laging nagmamotivate sa atin. Dahil kay Kristo, dahil sa Ebanghelyo, lumalapit ako sa iyo ng may confidence na hindi mo ako itataboy at ikay makikinig sa akin at ako'y maghihintay ayon sa iyong kalooban at ayon sa panahon. So, yun ang kaibahan na pag-ingatan natin. Pastor Is, thank you sa Sunday School. So, parang sa pagkaintindi ko, yung isang trabaho ng pastor talaga individually yung flock, isa-isa ay mapanalangin niya. So, sa kuwari pareho ng CRBC na palaki ng palaki ang membership, paano ma-ensure yun ng mga pastors na talagang individually ay napapag-pray niya? At sabi niyo nga, dapat intelligently, so dapat kilala rin. So, paano yung challenge na yun? Kaya yun yung nilagay niya dito, kailangan talaga ng matinding disiplina talaga, Disiplina, paano niya ito gawin, paano niya iayusin ang kanyang mga schedule, kung paano niya gamitin ng mga modern technology, paano niya gamitin ang oras, yun ay kailangan ng isang pastor na talagang trabahuin niya rin. At, yeah. Yung follow-up question ko po doon, necessary ba sa isang pastor na yung all 250 or so members ay mapag-pray niya? Or pwede bang paghati-hatian yon kung maraming pastor? Parang, so yun yung question ko. Para bang, kuwari kayo, dapat ba lahat yun? Yung ang dami-dami? Or kaya nga ba may team ay may
maraming plurality of elders. That helps, siyempre, talagang dapat maintindihan, lalo na kung malaki ang iglesia. May mga point talaga na kung minsan ay mapapabayaan ngayon. Imagine nila kung si Spurgeon ay may 5,000 miyembro sa kanyang church, sa demand napakalaki. No? So nevertheless, yun pa rin, kailangan niya pa rin isipin at kung may plurality, kailangan din nilang pag-isipan paano gawin. The point, may mga miyembro na may immediate needs talaga. Ayun yung mga mas higit na naalala, na tututukan, pero dapat pa rin talaga na kanya itong ayusin ang schedule to the point at least to the whole year, dapat ay mailapit sa panalangin yung ngayon. Kaya kailangan din ng tulong ninyo, mga kapatid, na siya'y matulungan sapagkat maraming mga demands, maraming mga needs. May pamilya siyang sarili, may sarili siyang kalusugan na kailangan niyang pag-ingatan. So, kailangan niyang balansehin kung ano yung binigay ng Panginoon sa oras na ito. Nevertheless, ito yung kailangan niyang disiplinahin na magawa sa biyaya ng Panginoon. Nagdagdag si Pastor Mo. Mic text. Hindi naman araw-araw ay pagpe-pray mo yung 200 members. Ini-spread mo yung through. Minsan 5 lang isang araw sa 10. As long as you think of all the members and bring them to the Lord in prayer, not on one sitting na o one time na ipagpe-pray mo lahat. Wala, maubos na yung oras na. Hindi ganon. So as much as we could, we pray for everybody on different occasions. Yun. At sinabi nga ni Pastor Is, may mas mga urgent prayers. Mas yun ang nagiging priority kong minsan. And then, once in a while, sinasama mo lahat yung mga members na gusto mo ipag-pray. Including yung mga pasaway. Okay. So makakatulong sa amin din, mga kapatid, dahil nasa modern technology naman tayo. Kung mayroon kayong immediate na panalangin, i-send nyo sa amin sa messenger, sa text message, o sa email, para intellectually maintindihan namin yung iyong kalagayan at intelligently ay mailapit namin sa Panginoon sa panalangin. Makakatulong yun sa amin. So, ayun yung si Hello. May question lang daw po sa Zoom si Kuya Mars. Posible po ba na madisiplina mismo ang isang church na pumili ng pastor na hindi qualified? Kung ganun po, ano ang consequence na pwede mangyari sa isang church na nakapili ng isang hindi qualified na pastor? So, siyempre, kung ang iglesia talaga ay sabihin natin nagkamali, although sinisikap natin lahat ng proseso ay maging tama para hindi tayo magkamali. Sa providensya ng Diyos ay nangyari yon, eventually nakita natin na siya disqualified, and so kailangan, with all humility, kailangan natin paalalahanan ng isang kapatid na siya ay talagang disqualified, kung siya ay disqualified na nakita natin. So, may proseso din. Kung ang proseso ay may proseso sa pagiging pastor, may proseso din sa pag-aalis na dapat hindi yung basta-basta na aalis ka na lang dahil nakita mo hindi ka qualified. Hindi gano'n, kailangan may biyaya tayo palagi at nasa proseso ang ating paggawa ng mga buhay natin sa iglesia. So, maging maingat lang. Tapos yung kay Shannon po, good morning po Pastor Ish and everyone. Question ko po is about the passage in James 5:13 onwards, about the prayer of faith. May part po dun kasi na let him call for the elders of the church and let them pray over him and so on. I've heard this use po kasi sa Word of Faith movement. Overemphasis po ang healing and all name and claim. In light of ministerial intercession, how are we to rightly interpret this text and to understand prayer as the exercise of the pastoral office po? Okay, so nakita natin yung difference naman talaga. Lahat ay pwede manalangin, no? Lahat ay may access. Pero meron din talagang special na panawagan na
ang Panginoon para sa mga pastor. And that's why kung merong may mga sakit, ay andito ang mga pastor ninyo para pumunta, lapitan at humiling ng awa sa Panginoon sa kapatid na may karamdaman. Pero we have no special power doon, kagaya ng ginagamit ng mga iba. So tayo ay humihingi ng awa sa Panginoon sa special na paraan. Nevertheless, nasa Panginoon ang soberanong kasagutan doon. I don't know kung mayroong dagdag si Pastor Mundo sa passage na binabanggit ni Shannon. So, yun lang aking immediate na sagot doon. Okay, last one. Sa ano po, sa context ng plurality of elders, may role po ba sa unity ng elders yung pag-pray nila as one? For example, di ba, as a church, nag-meet po tayo sa prayer meeting corporately. Ganun din po sa pastoral. As pastors na nag-meet as one sa prayer, na nagsiset ng time, may role po ba yun sa unity ng elders? Well, ang immediate na naisip ko sa iyo, yung mga dapat bilang pastor, alam namin yung mga immediate needs ng iglesia at this present time. And so doon na nagkakaisa kami, doon dapat na yung mga immediate, mga prioridad, kagaya ng pinapanalangin natin every prayer meeting, di ba, may iba-ibang leader, pero nakikita nyo, nagkakaisa kami sa mga needs of the moment ng ating iglesia. And then kung may mga biglang papaalala sa amin na may ganito, nagkakaisa din kami doon na kailangan nating isama sa panalangin ang merong mahigpit na pangailangan ng ganitong kapatid. So we have unity on this matter. Immediate needs at mga gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos bilang isang corporate church. So, last one or two, baka may dagdag kayo na tanong, paglilinaw. So, ang appeal ko lang sa inyo, please pray for us that we might be able to magawa namin ang panawagan ng Panginoon. So, last one, kung meron. May isang tanong po ulit si Brother Mars. Posible po ba na sa format ng ating prayer meeting ay laging isama kung meron mga prayer request sa halip ng yung nakalista lang sa PowerPoint ang pinag-pray? Pwedeng idagdag, you mean? Opo, idagdag daw po sa yung mga wala sa PowerPoint. Oh yeah, definitely yes. So, kaya kung lumapit kayo at padala nyo sa amin, lalo na kung emergency o immediate, ay pwede nyo agad banggitin sa amin. Hindi tayo na-confine lang doon sa atin ginagawa na may PowerPoint na piniprepare namin ahead of time. Kung meron kayong alam na dapat ipanalangin, kahit wala doon sa pwede naman yun idagdag. Which ginagawa naman natin yan. Okay, so let us prepare now sa ating pananambahan. Aming Ama sa langit, alam mo po ang aming mga pagkukulang dito at lumalapit kami sa iyo bilang aming mahabaging Diyos. Sa aming kahinaan, aming Diyos, kami po iyong palakasin. Tulungan mo kami sa pribilehyo na ito ng pananalangin, kami na mga elders, Panginoon, at magiging elder. O dakilang Diyos, who is sufficient to this? No one, O Lord. And so we cry to you for mercies, your mercies and grace. Alang-alang sa iyong gawain, alang-alang sa iyong kaharian, alang-alang sa iyong pangalan. Hindi sa amin, kundi sa iyo lamang aming dakilang Diyos. And so dumadalangin kami, Panginoon, ng iyong gabay sa amin, lalo na sa paghiling namin ng iyong karagdagang lalaki na isang lalaking mapanalanginin at lalaki na mahusay sa pangangaral at pagtutunan ng iyong salita. Ngayon po ipagpalain mo ang aming sama-samang pagsamba. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.